Lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapon pong ito, Panginoon, ay aming pong pinasasalamatan ka, Panginoon, sa loob po ng 40 taon na pagsama mo po sa aming iglesia, Panginoon. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lagi kaming nagtatagumpay, hindi sa lakas namin, kundi sa lakas na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, Diyos, sa hapong ito, nawa, Ikaw po ang Diyos namin na mapapurihan. Ikaw ang Diyos namin na parangalan. Ikaw ang Diyos namin na maluwalhati. Marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Maaari na po tayong umupo. Happy 40th anniversary po sa atin. Hindi lamang po sa mga kasalukuyang miyembro ng TICC, kundi sa bawat tunay na mananampalataya na naging bahagi at mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Tibagin Island Community Church mula pa noong 1984 hanggang sa kasalukuyan. Sa paaralan, pinag-aaralan ang kasaysayan ng mga bayani at ilang pang mga mahalagang tao na nagkaroon ng mahalagang bahagi sa ating bansa. Maging ang kasaysayan ng ating Pilipinas. Tayo ring mga mananampalataya na kabilang sa local church na ito ay mahalaga na alam natin ang ating pinagmulan at kung bakit tayo nagdiriwang. Halina't balik-tanawan natin ang ilang mga mahalagang pangyayari, mga taong ginamit upang ang Ebanghelyo ay maihatid sa atin at kung paano ang iglesyang ito ay nagkaroon ng kasarinlan. Ito ang kasaysayan ng Tibagin Island Community Church kung saan si Jesucristo, Diyos Anak, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Na dekadang paglalakbay. A 40-year spiritual journey as followers of Jesus Christ. Yan po ang makahulugan at makasaysayang patotoo sa likod ng selebrasyon nating ito. 40 years na po ang Tibagin Island Community Church. It all began in the summer of 1984. Isang grupo ng mga church workers sa pangunguna ni Ate Edna Aduna ang pumarito upang ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa iba't ibang paraan, medical and dental missions, krusada at iba pa, hanggang sa mabuo ang isang home Bible study at nang lumaon ay naging isang local church. Sa layuning masustain ang mission at gawing pangmatagalan, kinakailangang simulan ito sa ating mga bata at kabataan, kaya noong 1992, inulunsad ang eskwelahan sa mga bata, ang preschool. Sinundan agad ito at sa kahilingan na rin ng mga magulang, itinatag ang elementary hanggang high school education na mas kilala na ACE noong 1994. Ito ang naging susi kaya nakahubog ng maraming future leaders, volunteer workers and frontliners na sa kasalukuyan ay nakadeploy sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Halos lahat ay produkto ng dating school na bagamat na incorporate sa alternative learning system, di mapasawalian ang katotohanan na ginamit ito upang makabuo ng isang team ng mga manggagawa na nakikita natin ngayon. Nababagay ang ating tema, naging triumphant nga tayo. Ito ay napatunayan ng kasaysayan. At ito ay dahil lamang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Gayunpaman,
tulad ng maraming kwento ng tagumpay, tayo rin ay maraming pinagdaanang hamon at pagsubok. Madilim na bahagi ng kasaysayan, subalit tapat ang Diyos. Di niya tayo pinabayaan. Ito ay patunay lamang na siya talaga ang may gawa ng lahat ng ito. Isa sa malaking hamon at mabigat na pagsubok ay nangyari sa atin noong taong 1994 hanggang 1997. Subalit sa tulong ni Kristo, napagtagumpayan natin lahat ng iyon. Maging hanggang sa kasalukuyan, ang taong 1997 ay naging makasaysayan para sa atin as a church. Dito po tayo naging independent at noong 1998, doon na po tayo nagkaroon ng SEC registration. Dito rin po nabuo ang ating pangalan taglay natin hanggang sa kasalukuyan, Tibagin Island Community Church. Hello! Happy 40th TICC anniversary! Glory to God! Alam niyo po, ang TICC, it was God's amazing grace talaga. It was born with a vision na ang bawat kapatiran to live a godly life with the habit of sitting at the feet of Jesus. Ibig sabihin po nun, malapit sa puso ng Panginoon ang bawat member ng TICC. Naging listening worshiper. Ang tatlong magkakapatid, si Lazarus, Martha, at Mary. Si Martha ay nag-serve siya kay God out of duty lang eh. Wala siyang reverential fear katulad ni Mary na talagang sabik na sabik sa presensya ng Panginoong Jesus. Si Mary, naglingkod siya out of delight in the presence of Jesus at yun ang vision sa bawat isa sa mga kapatid sa TICC. Alam natin, no? Pinanganak ang TICC out of disappointments. Bakit? Kasi panahon pa yun ng napaka-saturated ng NPA doon. Talagang pakiramdam namin, araw-araw pugot ulo kami doon. That was 40 years ago. Pero we don't fight against disappointment. We live with disappointments every day sa Tibagin Island. Because disappointment is God's appointment. In disguise. Siyempre, nakatago lang yun. Pero, moment to come with God is to know Him more and better. Kaya, expected na sa bawat anak ng Diyos na taga-TICC, lumalago, nagmamature, at talagang naglilingkod sa Panginoon. God's presence is enough. In John 17:3, lagi nating panghawakan doon. Ang kapayapaan, peace comes in having right relationship with Jesus Christ. The truth about peace, kapayapaan, is to lovingly obey God amidst the disappointments. Na sitwasyon kami noon na nasa Tibagin na ganun kagulo, pero payapang-payapa ang kalooban namin. Dahil ng presensya ng Diyos, nasa ating kalagitnaan. And we have the trusting in the saving power and knowledge about what Christ can do and He has done on the cross in Calvary. And as we worship God with clean hands and pure hearts, the presence of Abba Father, the presence of Lord Jesus, and the Holy Spirit brings healing and abundance of life to us, mga kapatid sa TICC.
And siyempre, financial prosperity. Hindi pa man hawak, meron na tayo nun eh. Kailangan lang may act of faith tayo, may kilos tayo, may totoong pagmamahalan at nagtutulungan tayo. Hindi salita, kundi sa gawa. Sabi ni Jesus sa isang tao, "What do you want from me?" Si Andrew yun, yung sinabihan ng Panginoong Jesus sa pangalan Andrew. Sabi ni Andrew, "Where are you staying? Saan ka nakatira?" Kasi si Andrew gusto niya sumunod sa Panginoong Jesus. Dahil sa presence ni Lord Jesus, there is safely dwelling in God's presence. Ganon din dapat po tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po. God bless you all. Happy 40th anniversary, Tibagin Island Christian Church. Happy 40 years, CICC! Mga kaibigan, mga kapatid, bilang pagpupugay sa nag-iisang Diyos na buhay, marapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang kalwalhatiang walang katulad. Narito po ang ilang mga kinatawan ng bawat dekada mula dekada 80 hanggang 2020s. Ito ang parada ng tagumpay. Dekada 80. Dekada 90. TICC 20 Plus. Ang TICC 20 Plus ay sumisimbolo sa bagong henerasyon na mananampalataya. Mga taong hinipuin ng banal na espiritu upang manalig kay Kristo. Sila ay walang mukha sapagkat hindi pa natin sila kilala. Ni wala tayong katiyakan kung masisilayan ba natin sila kung dumating sa atin ang dapit hapon. Ngunit tiyak tayong kilala sila ng Diyos.
sumisimbolo ng ating pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, keep that fire burning. Palakpakan po natin siya. Bago tayo magtuloy-tuloy, siyempre patiin natin yung ating mga kapatid, yung mga kasamahan ng mga churches na naririto. Pwede po bang pag tinawag natin ay tumayo sila at pwedeng mag-ingay? Pwede po ba yun? At siyempre, palakpakan natin din sila. Sige, paunahan po ng Enjoying Jesus Daily Ministry Malolos Chapter. Nasaan po ba kayo? Okay, palakpakan natin. Magandang hapon sa ating lahat. Siyempre, andyan din po ang Enjoying Jesus Daily Ministry Giginto Chapter. Nasaan kayo, mga kapatid? Oh. Ganon din ang EJD o Enjoying Jesus Daily Ministry Plaridel. Dahil na. Ito, mga kapatid natin mula sa Enjoying Jesus Daily Ministry Baliwag. Ayan, tuwan-tuwan sila Kuya Pagyan. At ito, welcome natin to. Malayo ang pinanggalingan ito. At i-warm welcome natin sila. First time natin silang nakasama na tayo ay sama-sama. Okay po? Mula po sa probinsya ng Bataan,
Amazing Grace Christian Fellowship. Yan! Welcome sa inyo. Welcome. Thank you. At siyempre, ang bawat isa, ang Tibagin Island Community Church. Nakatayo na yung iba. Okay, happy 40th anniversary. Siyempre, meron din tayong mga kapatid na madalang natin makasama dito. At patiin din natin sila. Ate Levi and Kuya Edison Manalastas from Makati. Vice President, nakatalo na, no? Si Ate Alexia Alapat from Lumina. Ayan, si Ate pala, ano? Tapos si Ate Nerissa Demi. Ayun. Tapos meron siyang kasamahan. Si Arla Tami and si Eller Gemi. Ay, andyan pala si Ate Carol. Tayo ka. Isa sa pioneer student dyan ng ACE. Tama? Nakarecognize ko siya. So welcome po sa bawat isa. Alam ko, nandito tayo upang purihin, takilain ang nag-iisang Diyos na buhay. Amen po ba? Ready tayo sumamba, di ba? Ready tayo umawit, magpuri sa Kanya. Siyempre, umpisa pa lang naman ng ating programa, talaga nagpupuri na tayo sa Kanya. Dahil part naman lahat ng program natin ay worship po natin sa Kanya. Pero sa pagkakataon ito, gamitin natin ang ating lakas, maging ang ating tinig sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya, pwede tayo tumayo at inaanyayahan ko ang Exodus Ministry para sa masayang awitin. Aming Panginoon.
Kristo, tayo ay magtatagumpay? Hindi. Tayo ay matagumpay. Present na, hindi siya future, kundi tayo ay matagumpay. Laban sa 4 na katotohanan na hindi na natin maikakaila at hindi natin maiiwasan. Una, sa pamamagitan po ni Kristo, tayo ay matagumpay laban sa kasalanan. Hindi po natin yan maiwasan kahit anong disiplina mo sa sarili, nandyan yan. Sabi po sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat po ay hindi umabot sa standard ng Diyos. Ano mang ginawa natin, ano mang ugali natin, ano mang sinabi natin, yung laman ng ating puso, yung bawat desisyon at yung pamumuhay natin, maging yung nasa isip natin, kapag hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos o patakaran niya o standard niya, ito po ay isang kasalanan. Pero totoo din, sabi sa scripture, ang tao, you are fearfully and wonderfully made by God. Wow! Sabi din po sa Genesis, pinatunayan, we are created in the image of God. Wow! Pero, not as God. Hindi bilang Diyos. Pero kahit hindi tayo perfecto na gaya ng isang Diyos, mga kapatid, hindi po mali ang pagkakagawa sa iyo. Hindi ka damaged, wala kang sira na parang defect o reject. Hindi po nagkakamali ang Diyos kahit na may mga tao na kulang sa paa, walang paningin, may disorder o disability, ang katotohanan po, hindi nagkakamali ang Diyos. Kahit na minsan ang tao sinasabi natin na feeling ko parang mali yung pagkadisenyo ni God sa akin parang may mali Hindi po. Pero kahit na we are created in the image of God, we have imperfections. Kaya naman we are emotionally and spiritually broken. We are born with a sinful nature. Makasalanan na po tayo, namana natin ito. Kaya naman po, hindi talaga pwede na magkamali ang Diyos sa pagkalikha niya sa isang tao. I'll give you an example. May nakikita po ba kayo ng mga tao na very passionate kumanta pero walang gift ng boses? Yung tipong sintonado, pero ang hilig niyang kumanta. Tapos may mga nakikita po ba kayong tao na ang ganda ng boses, pero parang alam mo hindi mo feel, or wala siyang gana, or ayaw niyang gamitin. So papaisip ko, bakit ganun, Lord? Sayang naman, si ate, si kuyo, ang passionate niyang kumanta. Bakit wala siyang gift ng yung magandang boses? Naalala ko po, iba ang Diyos mag-isip at iba ang kaparaanan niya. God looks at the heart. Na-realize ko, okay, pagdating sa buhay, it's not about the quality of your voice. Kasi galing sa Diyos ang talento. But, in life, it's more about the quality of your heart. Ang mahalaga sa Diyos. Ano ang posture ng ating puso? Musta na po ang mga puso natin? Si Lord po ba ang number 1? O baka hindi? Meron pa po akong pangalawang sample. Ang tawag po dito ay multitasking naman. Ano yung multitasking? According to research, pag ikaw ay may ginagawa at iba-iba, halo-halo, sabay-sabay, hindi rin yan nakakabuti in the long run sa isang tao. Ngayon, bilang Kristiyano, ano yung multitasking? Ganito po yun. Lord, praise the Lord! Woo! Saya, salamat po sa Diyos. Pinupuri ko siya. Maraming salamat talaga. Ang bait-bait ni Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Sa kabila. Inis ako dun! Galit ako dun! Ano yung multitasking? Isang Kristiyano, mapagsasabay niya, parang ang ganda-ganda, pero sa kabila nun, ang puso niya puno ng sama ng loob. Isa pang sample.
ask Him. Isa pa, I will offer kay Lord, I will offer kay Lord. I will offer kay Lord. Ate, pautang naman para sa negosyo na lang. Nagpasimula. Oh, salamat, thank you. I will offer to the Lord, I will offer to the Lord. Ay, Pastor, ito love gift po. Kuya, ate, love gift. Woo! I will offer to the Lord. Ay, ate, pasensya na. Wala akong pambayad ngayon. Next month na. Oo, pasensya na. Woo! Inabot na ng isang taong yan nagbayad. Tinakasan pa. Pero, I will offer to the Lord. Anong punto ko? Kahit po Kristiyano, nagkakasala pa rin. Ang tindi po ng kasalanan. Na parang hindi maalis-alis sa'yo. Napakatindi po ng epekto ng kasalanan. Parang yan virus sa hangin. Bigla na lang, ginagawa mo na. Kaya sabi po ng iba, katwiran nila, I'm a sinner. I'm born this way. Tama po kaya yun? I am born this way. Tingnan natin. Ito ang good news. Kahit gaano katindi ang kasalanan pag kumapit sa isang tao, ang tunay na anak po ng Diyos, kahit kapitan ka niyan, hindi ka na maaalipin ng kasalanan. Hindi po malakas ang kapit ng anumang kasalanan kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Sinasabi ko po ito sa bawat isa, hindi siya pambobola. Kasi ang dali lang sabihin eh. Naranasan ko to. Mula nung inayos ng Diyos ang pag-iisip ko, binago niya kung paano ko tingnan yung pamamaraan ng Diyos, kung paano yung proseso. Naranasan ko po, na-receive ko po yung tunay na kalayaan. At mga kapatid, napakasarap po nung mapalaya ka sa mga kasalanan. I-share ko po sa inyo para mas maunawaan ninyo. Kasi kahit Christian at napakatagal, yung feeling natin pag nagkakasala, parang talo eh. Pero ang tinuturo natin ngayon ay may katagumpayan po kay Kristo. Nung tayo ay pinanganak, para tayong isang white t-shirt, ang tatak natin agad, sinner. Sabihin niyo nga po, sinner. At habang tumatanda ka, ang dami mong natututunan kasi bilang tao, gaya-gaya tayo. Diba? Ang bata, natutong mag-Tagalog kasi Tagalog ang naririnig niya. Ang bata, pag nakita sa magulang, sa kapitbahay at kalaro, gagayahin niya. Yung paniniwala ni ate, paniniwala na rin niya. At habang tumatagal, nagkaka-awareness na tayo ano ang kasalanan. Pag nagawa mo yung isang mali, you will feel guilty. Mahalin ang talan sa salamin. Ikaw ay tulaw na masinag na liwayway. Ako'y nasa kadiliman. Buhay ko'y nawala ng kulay. Sabi mo, hindi pa man ako ipinapanganak, kilala mo na ako. Sabi mo, sa sinabot mo na ako yung pinagyan at tinalaga. Sabi mo, batid mong lubos ang mga plano mo para sa akin. Mga planong hindi ko'y kasasama. Hindi para sa akin ikaw bubuti. Dulot ay kinabukasan mo ng balon ng pag-asa. Tinawag mo ang aking pangalan. Puso ko'y nagumango sa kagalakan. Ngunit sa mundo ay puno ng bigatin. Manandali ang natakot, ngunit madali itong pinawi. Kaya nagsabi huwag matakot. Sa piyasin mo buhay ko ay napapalo. At ngayon lubusan na kitang nakikilala. Dahil sa patuloy nating pagsasama. Ikaw ang sinabi, Diyos na makapangyarihan. Marapat kang purihin ko ang Diyos ng pagkakalan.
pag-ibig mong nag-uumapaw. Di sapat na, walang kailangan ba? O Banal Espiritu, pagkupay ko kailanman mula sa gapos at tanikala, ako ay pinalaya. Noon ka ng biyaya at sa panahon ako'y nanghihina, ikaw ang aking kalakasan. Ang simula at katapusan. Hanggang sa dulo ng nalakamran. Sa piling mo hindi mawawalay. Ako'y sa'yo at ang ika'y aking nasunod. Panginoon, O Diyos.
Di ba magandang gabi po sa bawat isa. Happy anniversary po sa DICC. Sa bumubuo po ng EJD. Laridel, kami po ay nakikisaya, nakikiselebrate sa pagdiriwang ng ika-4 na pong anibersaryo. At pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po, Jimmy. Kayo na yung susunod mamaya, ano? After nito, binabantaan ko lang kayo. Biro lang. Sunod naman mula sa ating mga kapatiran mula sa EJD ito, si Kuya Paeng Sarmiento. Ito pangalan ko. Yun po, sa mga at kami po ay bumabati sa lahat po ng bumubuo din po ng EJTM Manininto. Kami po bumabati ng isang maligaya at masayang 40th year anniversary DICC. Yan po, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po pagpalain ng ating Panginoon. Thank you, Kuya Paeng. At siyempre, mula naman sa EJT Maliwag, andyan si Kuya Fabian.
magandang gabi po sa bawat isa. At hindi kaya po pa makasama sa paniwag. Mabatay kami sa iyo ng 40 years anniversary. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon. Thank you, Kuya Fabian. At siyempre, mula naman sa... Ito, nagmula pa po sa malayong... sa kabilang dagat. Diyan lang. Nakikita niyo yung krus sa Bataan. Lapit sila doon, sa paanan lang. Unahin na natin. Palakpakan natin si Kuya Raf de la Cruz para bumati sa atin. Sa mapagpalang mga po, dati po sa bawat isa, pakabuti ng Panginoon dahil isa kami sa na-invite dito sa Tibagin Community Church. Binabati ko po ng happy 40th anniversary ang Tibagin Community Church. Sampu po ng Amazing Grace Christian Fellowship Bataan. Kami po lahat ay muli bumabati sa iyo. Salamat po. Pagpalay po tayo natin, Panginoon. Thank you. Salamat, Kuya Raf. At ito, first time natin nakasama dito. At siya rin ay taga-Bataan. Kasamahan siya nila, Kuya Raf. Hingin natin ang pagbati si Kuya June Acorte. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kami po ay buong puso, taos puso, nagpapasalamat at naging part po kami ng inyong anniversary. At sobrang salamat po sa mga especially sa mga napunta po ng mga para po magturo sa amin. Alam nyo, napansin ko nga po kanina sa pagpunta namin dito ay hindi po biro pala ang pumunta sa Bataan. Napakahirap po talaga dahil una-una yung daan niyo po dito sa Bulacan ay napaka-sira-sira ang daan. Tapos ganun pa ang takbo hanggang Bataan, 2 hours po yun. So hindi po biro ang mga pastor po, ang mga naghahayag po ng salita ng Panginoon. Kaya ganun lamang po ang aming pasasalamat dahil po sa ginagawa nito na yan. Yun po, hindi po mapagsiglan ang isiyahan po namin na nakita po namin kayong lahat dito. At ganun din po kami sa amin. Sobrang nakaka-bless kayo rito, sobrang nakaka-inspire po. At yun lang po, magpatuloy tayo lahat sa Panginoon dahil po ang lahat ng ginagawa natin ay walang masasayang po sa Panginoon. At yun, talaga pong walang pagsiglan at ng kasiyahan sa aming puso. Happy 40th anniversary po sa inyo. Salamat, Kuya Jun. Maraming salamat sa iyong pagbati. Siyempre, ingatin natin yung pagbati, yung matalang nating mga kasama. Yung mga kapatid natin. Siguro simulan natin kay Ate Nerissa. Ate Nerissa. Ganda ng music mo. Kailangan tumatapat na rin. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nais ko lang pong bumati ng happy 40th anniversary sa TICC. In behalf po ng Kabandog family, kay Ate Lala and Kuya Teddy and Father Ernie, ako lang po yung nakarating. Maraming salamat po. More year to celebrate po. God bless us all. Thank you, Ate Nerissa. Siyempre, isa yan sa mga nauna rin dito pagdating sa mga gawain. Hingan din natin ang pagbati si Kuya Edison mula sa Makati. Kuya Edison, kailangan kung may kipot pagpunta dito. Edison, yan po. Ayan. Okay. Isang magpapagod po sa ating lahat. Dapat doon sa gitna yung Pinoy. Kung
Muli pong napakabuti ng ating Panginoon at tayo po ay pinagsama-sama po dito upang masaksihan pakisa sa pagdiriwang ng anniversary ng TICC. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon sapagkat po naniniwala po ako na ang mga nakapakinig ng salita ng Diyos dito sa atin ay hindi agad na nakawan ng dablo at hindi rin nagpatalo sa problema at pag-uusig dahil sa salita at hindi rin nagpadaig sa mga alalahanin sa buhay at sa daya ng pamumuhan. Bagkos, naniniwala ko nakapakinig ng salita dito sa lugar na ito ay magbubunga kita pagpumpo, nag-aanong na po at meron tigtimisan lang. Salamat po. Salamat po sa Panginoon. Thank you! Antayin natin ng pagbati. Magalang pa rin mapunta dito. Si Ate Carol. Palapakan natin. Magandang gabi po. Happy anniversary sa TICC. Ang tagal ko hindi nakauwi ng Ibadan simula po nung umuwi kami ng Obando, Bulacan. And lagi akong nag-look forward na maka-attend ulit ng anniversary at pinagkaloob naman ng Diyos. Kaya sobrang saya ng puso ko na nakarating po. At happy anniversary po ulit sa lahat. Thank you, Ate Carol. Baka meron pang isa pong natin. Kaya pag-gusto mo, nagtawag eh. Sige! Muli, EJT Plaridel! Ipagsilawan sa mundo,
Sigawan sa mundo, nagigas na. Wala siyang katulad kung magmahal. Di magbago kailan pa man. Basta tumawag ka, siya'y naiyan. Ika'y mataas ang tutunan. Wala siyang katulad kung magmahal. Di
natin nang nabalik-tanawan ang nakaraan, ang kasaysayan ng ating iglesia, at patignatin natin ang ating kasalukuyang kalagayan. Ngunit hindi po tayo dapat manatili sa nakaraan at mamuhay lamang sa kasalukuyan. Mamuhay tayo nang ang ating paningin ay nakatingin sa mga bagay na panlangit. Para sa mga tunay na mananampalataya, ito ang ating hinaharap at inaasahan. Ang makasama ang ating Diyos tuon sa kalangitan. Pangalawa Timoteo 4:7, pinagputi ko ang aking pakipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong tapuin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Filipos 3:14, nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay atong sa langit!